Sa gitna ng masukal na kagubatan at katahimikan ng kalikasan, may isang maliit na nilalang na araw-araw ay walang sawang gumagawa ng isa sa pinakamaratamis na biyaya ng kalikasan, ang pulot, pukyutan. Pero alam niyo po ba na sa likod ng bawat patak ng pulot ay may kwento ng sipag, sakripisyo at panganib? Paano nga ba kinukuha ang pulot mula sa mababangis na pukyutan? At gaano kahirap ang trabahong ito para lamang makatikim tayo ng natural na tamis? Samahan niyo po kami ngayon sa isang kakaibang pakikipagsapalaran at tuklasin natin ang buhay ng mga mangunguha ng pulot pukyutan at ang hiwaga sa likod ng gintong likidong ito mula sa kalikasan. Ah. Baging lamang ang kanilang kinakapitan para maakyat ang napakataas at napakalaking puno. Sa murang edad, sinusugal na ng mga kabataang ito ang kanilang kaligtasan para lamang makakuha ng pulot pukyutan. Habang pataas sila ng pataas, kitang-kita ang kanilang tapang at tiyaga kahit delikado ang bawat galaw. Nakakabilib isipin na ginagawa nila ito hindi para sa sarili lang, kundi para makatulong din sa kanilang pamilya. Oo. Walang pulot. Walang pulot. Wala bang pulot? Ba, ipalipananda. Wala pong pulot. Ano lagi pa ngayon mag-akyat ko. Napalipad na pala. Napalipad na po. Lugi ngayon yung akyat mo. Ganun talaga ang buhay, ano? Mga kawain. Tulong sana daw nila yun kay Rachel para doon sa bata. Sa kay Rachel. Kaya lang yung lugi nga, walang pulot. Masama pakiramdam. Masama. Masama. Gawa po ng
Ano po yan, yung ubo po niya. Oo. May ubo pa siya. May ubo pa po, hindi po nawawala. Madalang na pong mag-ubo. Dalang na. Opo, napala na po yan ni nanay ng gamot. Dito po. Parang bag. Magsengon. Dato. Boy, manong. Ay, Parang naging masilan yung pagbubuntis sa Rachel, ano? opo. Yung iba kasi yung nanay dyan, ang pinto narinig namin, hindi raw siya kumain ng kanin, puro saging lang. Nakain. Opo, saka yung mga prutas po kinakain ko. Nakain. Naging masilan yung pagbubuntis. Hanggang sa namayat siyang namayat. Gawa po ng ubo po niya. Ay pagdating dito, ginamot ko naman siya. Kaya wala nang ubo. Paglabas niya galing ospital, Naaano lang ako at araw-araw nagtutulog, kaya pa naghihina na ang kasawan niyan. Kagabi, pinasingawang ko na naman yan. totoo pong nung mag-lay siya, hindi siya kumain ng kanin. Nakain naman ay kaunti. Pag nakain ay sinusuka. Eh, yung bata ay malakas naman magdidi. Na ano lang at may kumbaga siya. Ugam. Oo, yung ugam. Yung puti sa dila. Oo, kaya ginagamot naman yung anak ko, si Julian. Ay di hindi po nakakadidi sa nanay yung bata. Walang gatas nga si Rizal. Gawa ng puti. Kaya ginatas na. Diyan muna yan nagdidi at wala pang supon. Doon kay Julian. Buti, nagkataon na may gata siya, ano? Oo. Kaya baga na ano yung mga sugat-sugat sa bibig. Mainang kumain. Ano mo? Bumili tayo ng 3 pakete ng pangbata. 0 to 9 months. Ayan. 0 to 6. 0 to 6 months. Tapos bumili tayo ng para sa nanay. Ayan ito. Taka mga tinapay niya. Ayan. Ayan. Naiiwagan mo kaka mo. Kade. Makaon ka, Bindoy. Mangang maglakas katawan mo yan sa bawo. Ale! Ale! Eto di ka, hari. Ito oh. Yun. Pag matimpla ka, 2 scoop sa 60 ml. 2 ganto sa 60 ml yan oh. May ano yan, mayroon yan ano. 16 tubig diyan. Yan, 16 tubig tapos 2 scoop nito. Matagal naman itong mapanis. 9 hours oh. 9 hours ang Panggatas 2 hours lang ay. Dapat na, hindi pa tatagalin. ito. 45 to. Ito ang tama kay ano para maglakas siya. Kay Rachel. Marami pa siya ditong biskuit. May mga dilata. Yan. Huwag mong pabayaan si Rachel ha. Dapat maglakas yan pagbalik namin. Magpalakas ka Rachel ha. Para maalagaan mo yung baby mo.